Ibinunyag din ni Zaldico na naka-face-to-face niya ang Pangulo tungkol sa 100 billion pesos umunong budget insertion. At sinabihan daw siya nito na huwag pigilan ang pagsisingit ng pondo. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niyang itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz. Pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Bagamat nakalive mula November 22 hanggang 28. At wala raw itong travel authority kaya nasa Pilipinas lang si Cadiz. Tiniyak naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na hindi maaapektuhan ang integridad ng investigasyon sa flood control scandal kahit na dawit ang opisyal. Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end, diba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng presidente, diba? Where the evidence will lead. Nauna na ring itinanggi ni Pangulong Marcos sa mga paratang ni Ko laban sa kanya. Hamon pa ni PBBM, umuwi na si Ko at manumpa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.